Israeli commandos nabawi na ang mga sibilyang dinukot ng Hamas. Syria nakisali na rin. 6 na pong Hamas na itumba ng IDF. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mga kababayan mula po dito sa channel ni John Reps. Alright, so tayo nagbabalik po mga kababayan para sa isa na namang reaction video at balita mo. Balita po no dyan sa mga nangyayari sa Israel na kung saan no, nabawi na nga po mga kababayan no, ang mga hostages no, na kinuha ng Hamas dyan po sa pag-atake nila sa Israel at ang bansang Syria nakisali na rin dahil nga po no, doon sa pagpapasabog o pagbawi ng Israel doon sa ginawa ng Syria na pagpapasabog ng kanilang missile no, sa lugar ng Israel. No? Ito mga kababayan ang ginawa ng Israel ngayon, binawian po sila, no, pinasabog yung 2 airport ng Syria. Okay, so alamin natin yan mga kababayan. Pero syempre, don't forget to subscribe dyan sa channel ni John Reps. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe. Like, share, comment dyan sa comment section. Umpisa na natin to. Huwag na natin patagalin. Let's go. אנחנו ננצח. Nag-anunsyo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na lumikas na ang nasa mahigit 1 milyong Palestinian sa Northern Gaza sa loob lamang ng 24 oras. Isang senyales na ang Israel Defense Forces ay magsisimula na ang ground operation. Alamin ang buong detalye mamaya. Na-rescue naman ng Naval Commando Unit ng Israel ang nasa 250 hostages ng Hamas. Ang 6 na pong Hamas naman ay tinodas ng unit. At 2 paliparan ng Syria ang pinasabog ng Israel bilang ganti sa pinakawalan nitong mga rockets. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Maraming tangke ng Israel ang ipinadala sa mga border nito malapit sa Gaza para sa gagawing ground operation habang ang ibang IDF at Reserve Force ay patuloy na nakikipagsagupa sa Lebanon. Ngunit nakisali naman ang Syria sa gulo. Ayon sa IDF ay nagpakawala umano ang Syria ng 3 rockets kaya kaagad namang tumugon ang Israel. Sinabi ng IDF na nagsagawa sila ng artillery strike sa Syria at pinuntirya ang mga pinagmula ng mga rockets. Ngunit hindi pa nakontento ang Israel kaya't naglunsad dito ng missile attack sa 2 paliparan ng Syria na Damascus at Aleppo Airport. Ito kasi mga babayan, no, nagsalita na nga nagsabi na, no, marami po ang nagsabi na bansa na walang makikialam. Ang problema, no, itong Syria nagpalipad ngayon ng missile no ng mga rockets papunta sa Israel. No, ayon sa balita no, hindi naman to direct tumama sa mga syudad. Okay, so sa mga open areas nang ito bumagsak ng Israel. Okay, pero syempre, parang ano na rin 'yun parang nang-uudyok na rin sila, no? Paano kung may mga nadamay nga doon sa pagpapalipad nila o pagpapasabog nila ng mga missile. So kaya nagalit na rin po yung Israel sa kanila at binawian sila, okay? Nagresulta ito ng pagkasira ng mga runway kaya't ipinatigil ng Syria ang operasyon ng nasabing paliparan. Ipinasilip naman ng Israel ang kanilang JDAM o Joint Direct Attack Munition na handang ikabit sa mga fighter jets nito. Ang mga fighter jets naman ng Amerika na nasa USS Gerald Ford ay nagsagawa rin ng flight operation sa mga lugar sa Israel. Samantala, ang Shahed-13 naman ng isang Naval Commando Unit ng Israel ay sumalakay sa kibbutz kasama ang mga Reserve Force. Inilabas ng IDF ang bidyong ito kung saan makikita ang matinding bakbakan kontra Hamas.
Sa panahon ng operasyon, 60 miyembro ng Hamas ang tinodas ng Shiitit. 250 hostages ang nirescue. Lahat buhay, ang iba naman ay sugatan. Ganon katindi at ka-elite, no? Etong elite force na to, o komando ng Israel, di ba? 26 na Hamas naman ang nahuling buhay, kabilang ang Deputy Commander ng Southern Naval Brigade ng Hamas na si Muhammad Abu Ali. 2 miyembro naman ng Commando Unit ang napatay sa operasyon. Ito ang actual footage mga kabayan, pero hindi natin pwedeng ipakita ang ibang bahagi ng video dahil nakahandusay ang mga natodas na Hamas at hubot-hubad naman ang mga nahuli. Nag-anunsyo naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na lumikas na ang nasa mahigit 1 milyong Palestinian sa Northern Gaza at lumipat sa South ng Gaza sa loob lamang ng 24 oras. Ang mensaheng ito ay maaaring isang sinyales na ang Israel Defense Force ay nakahanda na para sa isang napipintong operasyon sa lupa at inaasahang anumang oras mamayang gabi ay magsisimula na ang ground operation. Samantala tuluyan nang pinutol ng Israel ang supply ng tubig at kuryente sa Gaza. Bantay sarado rin ang mga posibleng daanan ng mga pagkain. Ito yung isa sa nagpahirap sa kanila, no, yung pagputol ng supply, no, ng kuryente, ng tubig, ng pagkain, no, diyan po sa Gaza. Ito isa sa nagpahirap po sa kanila diyan sa Gaza. Lalong-lalo na do sa grupong Hamas, 'di ba? At alam naman natin, no, karamihan po sa kanila ay mga nasa tunnel. So kailangan nila ng mga supplies ng pagkain, 'di ba? Ng tubig, ng kuryente, ng gasolina. So ito yung isa sa nagpahirap po diyan sa grupong Hamas. At talagang ikaw ba naman talagang susuko ka na, 'di ba? Nangako naman ng Israel sa Pilipinas na poprotektahan nila mga Pilipino doon. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang Philippine Navy at ang mga kaalyadong bansa ay patuloy ang isinasagawang naval exercise sa West Philippine Sea tulad ng division tactics, replenishment at safe maneuvering. Alright, so yan muli mga babayan, no? May dagdag lang natin, no, doon po sa 24 oras na taning po, no, ng Israel, diyan po sa Gaza, doon sa mga mamamayan nito na halos nasa 1 milyon po, no, 1 milyon mahigit, no, pero nagsabi na rin po yung ibang bansa at especially yung UN, no, na kung saan hindi po kakayanin, no, makalikas yung 1 milyon na katao, no, diyan sa South Gaza papunta. Yung mga nasa North Gaza papuntang South Gaza. Okay? So, yun po yung kinakatakot nila dahil mag-uumpisa na nga po yung ground assault. So, bakit ginagawa to ng Israel? No, para mabawasan po, ma-minimize, di ba? Yung mga posibleng lumaki na mga casualties po dyan, na mga civilian dyan po sa Gaza. So, yun po yung iniiwasan ng Israel at syempre tutuligsain din sila, no, ng ibang bansa at meron po kasing sinusunod na rules ng war. So hindi sila pwedeng basta-basta makipaggera. Ang problema, no, yung pong ginawa ng Hamas, no, against po 'yon, no, dahil marami ang talagang nadamay, no, lalo na yung mga civilian, no, na pinasok yung mga bahay, no, sabi nga ng mga spokesperson, no, ng Israel na kung saan
yung mga pinasok na bahay na yun, no? Marami talagang namatay, di ba? At talagang yung mga bata po, no, ultimo bata ay nadamay. So kasama po yun, no, sa crime of war na sinasabi ng UN at iniiwasan po yan mangyari ng Israel. Okay? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong mga updates sa Mobs TV. Peace. I'm out.